Legit ba talaga etong kumakalat na leak evening gown tabulated scores doon sa Miss Cosmo? Kaya, imbestigahan nga natin itong leak na tabulated scores sa evening gown competition sa Miss Cosmo. Bali, ito yung top 10 na gown competition, evening gown competition I should say. So, among the top 10, ito yung average tabulated scores dito. So, basahin natin kung ano nga ba yung mga net weight na average scores ni Indonesia, 9.150. And then Zimbabwe, 9.17 or 9.017. Cambodia, 8.983. Thailand, 9.267. Then Dominican Republic, 9.067. USA, so siya yung pinakamataas dito, 9.517. Then Mexico, 9.033. Philippines, 9.133. Tapos Peru, 9.217. And si Vietnam, 9.300. Basing sa tabulated scores, ang pinaka-highest dito ay si USA. Top 1 siya, no? 9.517. So, followed by Vietnam, 9.300. And then, ang pang third placer dito ay si Thailand, 9.267. And then, ang pang fourth naman dito ay si Peru, 9.217. Ang rank 5 naman dito ay si Indonesia, 9.150. Pero ang Pilipinas, excuse me, 9.133. So, Philippines ranked at 6th placer. So, 6th placer dito sa Pilipinas. And ito yung isa sa mga reason bakit hindi siya nakapasok sa top 5. Pero hindi natin alam kung ang basahan lang dito is yung evening gown. I'm not sure din kung may factor din sa swimsuit competition. Pero sinasabi nila, ito yung isang reason kung bakit hindi daw pasok si Philippines sa top 5. Pero, ang question nila ngayon dito ay yung scoring ni Miss Kim Tuduyen. Ito yung pang third na judge from your left, no? So, she is, syempre, from Vietnam. Kasama niya yung katabi niyang former minister ng Vietnam. Pero yung scoring daw talaga ni Kim Tuduyen, kung legit ito. Kasi nga naman, kung titignan nyo, mataas ang bigay niya lagi sa Indonesia and Vietnam, 9.9. Samantalang, Philippines, 8.5 ang binigay niyang score. And dito kasi, sinasabi na 8.5 is the lowest score while 9.9 is the highest score. So, makikita natin dito na medyo malaki talaga yung difference yung kanyang pagbibigay ng score. Siguro yun yung bias niya. Pero kung legit talaga to, syempre, sino ba naman tayo para diktahan siya kung sino yung bet niya as a judge. So, ayan yung kine-question nila na bakit ganito daw yung score ni Philippines. Ayaw ba niya sa Philippines? Hindi ba niya gustong manalo si Philippines? Or baka merong nagdidikta sa kanya para babaan ang score ni Philippines. At dahil dito sa pagbibigay ni Kim Duyen ng extreme high tsaka extreme low na scores, dito nalaglag si Philippines from 5th place to 6th place. Kung siguro medyo tinaasan lang ng konti ni Kim Tuduyen yung score ni Philippines, baka pwedeng makahabol si Philippines sa top 5 spot. So as you can see, medyo hanging si Philippines tsaka Indonesia dito. Medyo mahigpit yung kanilang scoring, magkalapit lang ng decimal points. So yung kay Indonesia, 9.150, Philippines, 9.130. So merong difference lang na siguro 0.02, 0.27 points. So, correct na lang my calculation if I'm wrong. So, as in, no, malaki talaga yung margin of difference between the 5th placer and the 6th placer dito. Ang tinutukoy nilang judge ay siya, si Kim Duyen, which is one of the most decorated beauty queens in Vietnam. Kasi, marami siyang sinalihang pageants and pumapasok-pasok siya. So, what I mean is, nagra-rank siya.
So, katulad nung sumali siya nung Miss Universe Vietnam way back 2019 where she ended as first runner-up. And then, nung 2021, inappoint siya ng organization para kinatawan sa Miss Universe wherein she landed as one of the top 16 semifinalists. And during this time, si Bea ang nag-compete sa Israel and one of the top 5 from the Philippines. And then, nung 2022, inappoint naman siya bilang kinatawan para sa Miss Supranational 2022. And then, during that time, siya ang second runner-up dito. Kaya, siya ang kinoconsider ng mga Vietnamese na one of the most accomplished na Vietnamese beauty queen. So, medyo late tayong magdi-disclaimer. So, dito sa video na to, hindi ko po kino-confirm kung authentic ito or kung gaano yung authenticity ng tabulation nito para sa evening gown ng Miss Cosmo 2024 Finals Night, no? Pero ito yung isa nakikita nilang rason kung bakit kinukutya ngayon si Kim Duyen dahil nga sa pag-judge niya na mababa yung binigay niyang score sa Philippines samantalang sa Indonesia and sa Vietnam is perfect score na 9.9. So parang as in grabe yung difference, no, from the lowest to the highest rank. And for this reason, baka nga hindi dito naka-align yung stars para kay Atisa Manalo. Meron sigurong nag-aantay pang iba na opportunity na nag-aabang kay Atisa Manalo. Malay natin, baka yung isang kakorte ng Miss Cosmo na universe. O, di ba? Pero malay natin, kahit na sinabi niya na last pageant na niya or what, hindi pa rin natin malalaman kung biglang mag-file ulit siya ng kanyang application sa susunod na national pageant na sasalihan niya. Maybe siguro kung hindi universe, andyan naman ang Miss World Philippines na pwede niyang salihan next year. So, abangan na lang natin ang susunod na chapter dito sa eksenang ito. So, thank you so much for watching. Have a nice day. And syempre, follow me na lang sa aking Instagram and social media accounts. So, that's it guys. Bye-bye.